Magandang hapon no, mga boss, mga camping, mga kabunyog. Mamaya na ho tayo mag-collab, mamaya na ho, baka may isang vlog pa ako. Singit ko lang po ito. Kasi kanina, nagkita na naman kami nitong hipag ko sa korte. At kasama niya yung kanyang ina na naka-wheelchair. Pero pakinggan muna natin ulit si Pau Persida Acosta. Ay, magandang tanghali mga boss, mga camping, mga kabunyog. Madali lang ito. Mamaya ho tayo magkukulab, no? Nag-interest lang ako dito mga boss, no? Hugot, payo at paalala ni Pau Persida Acosta. Pakinggan ho natin at magbibigay ho tayo ng komentaryo. Tungkol ito sa mga swapang na kapatid. No. Grace Tingsay, makinig ka, ha? Sama na. Alam niyo ba mga kababayan, kahit isang kutsa ng lupa, wala tayong babaunin sa ating ataon. Wala kang hawak na sa kutsarang lupa pag pinulong ka, tinipin ka. Kaya pag hindi para sa'yo, huwag mong kamkamin. Huwag kang madamot sa kapatid mo. Lalo kung magkakapatid kayo, dapat hating kapatid. Pero araw ang nanay ko kung taga-hati ng itlog eh. Ang itlog, ang mag-ahati, dalawa. O ilang kami, siyam. Kaya lulutuin ko, 5, yung kalahati sa nanay ko. Dahil tatay ko, nagbibiyahe ng tanker ng gasolina eh. Para walang magtatampo, hindi pwedeng mas malaki doon sa isa. Walang paborito. Hating kapatid, nawawala ang pera, nawawala ang kabuhayan, pero yung dangal mo nandiyan pa rin sa'yo hanggang kamatayan. Magpati-pati kayo ha, at huwag magkulangan. Masama mo yung magulang. Kapag hindi para sa'yo, kinuha mo, swapang ka. Pero kung para sa'yo, hindi ka swapang kung kinuha mo. Yun, right. Ayan ho, yun, Bali parto na po ito, Kanina, yun nga. Dala-dala niya yung kanyang ina. Naka-wheelchair na po si mamang, Kalahin mong nadala pa, At yung kanyang nanay, ipinatistigo niya sa kanyang gustong palabasin na ang mga ari-arian na napundar nilang mag-ama bilang magkasosyo sa negosyo, siya lang ang bumili. Isinama niya lang yung kanyang tatay. At yun po ang tinistiguhan nung kanyang ina kanina sa korte. Nakita ko kanina sa korte. At yun nga, sinabi nung nanay niya na binili lahat yan ni Grace Tingsay. Isinama lang kami. Kung mapatay na yung matanda, idinodonate na namin ulit sa kanya lahat yung biniling mga ari-arian na yan na siya lang daw ang bumili. No, mga boss? Alam mo, Grace Tingsay, itong pangyayari na ito, pwede itong ilagay sa Guinness Book of World Record. Bukod tangi itong nangyaring ito. Siguro sa buong mundo. Ikaw, anak, bumili ka ng napakaraming property, isinama mo yung tatay mo bilang owner dahil yun ang nakalagay sa mga dokumento, sa mga titulo ng lupa na nabili mo. Owner, Benjamin Tingsay, Grace Tingsay. No? Hindi basta-basta yan Milyon-milyon po yan. Wala kang asawa, wala kang anak, Nakapag-aral ka naman. Gusto mong paniwalain ng korte? Dinala mo pa yung iyong ina na totoo yung sinasabi mo? Mga boss, kayo ba? Maski mga abogado na makakarinig dito. Gagawin nyo ba yan? Bibili kayo ng ari-arian, siyam kayong magkakapatid. Tapos, ikaw ang mayaman. Kamo na, dahil yun ang gusto mong palabasin, Grace Tingsay. Bumili ka ng mga ari-arian, isinama mo yung tatay mo sa pangalan ng mga ari-arian na binili mo. Mga nakakarinig nito, maniniwala ba kayo dyan? Ang mabigat, doon sa property na nabili,
Meron puro mga bodegang malalaki. Sa loob ha, sa loob. At merong isang opisinang malaki rin. Milyon-milyon din ang halaga ng mga yun. Yung mga nakatindig ho doon sa loob ng lupa na binili nilang mag-ama. Pati ho yung mga bodega. Binabayaran po yan lahat sa assessor's office. Nakapangalan ho. Ibig mong sabihin, grazing site, pati yung mga bodega sa loob ng loop property, sinama mo pa yung tatay mo na kayong dalawa ang may-ari ng mga bodega na yun at yung opisina. Grazing site, no? Huwag mo lang gamitin yung korte diyan sa demonyo pumasok sa tuktok mo, no? Yung asawa ko kanina gustong umiyak sa korte. Nakikita niya yung kanyang ina. Naka-wheelchair. Hindi man niya malapitan. Hindi niya makuhang lapitan. Ha? Dahil nandun kayong magkakapatid eh. Yung mga kapatid eh, yung mga babae, no? Na ano? Grabe, no? Magpapasko na, Grazing Sai. Paulit-ulit ko sinasabi sa'yo, pare ang tanungin mo. Ha? At paano mo? Ano ka ba? Clerk ka lang eh. Negosyante na yung mga magulang mo. Ikaw nagtatrabaho ka pa lang ng minimum wage earner. Tapos pinagpalagay na ano ako sa'yo, Grazing Sai ka. Ayaw, nakaawa ako sa'yo, ano, no? Na totoo sinasabi mo, nag-aral ka naman. Hindi mo ba alam na yung ginawa mo, binibigyan mo ng pag-aari ng magulang mo, sinama mo yung magulang mo, ibig sabihin, yung pag-aari ng magulang mo, may karapatan na yung mga kapatid mo doon. Kung sakaling ang magulang mo, papanaw. Kasi sinama mo na siya. Pero hindi nga ganun. Talagang kayong dalawang tatay mo, pati nanay mo, may pera din eh. Diyan sa negosyong itinayo ninyo. Na nagsimula lang naman kayo sa kakapirasong pinahihiram ka nga. Hihirap pa nga kayo sa amin eh. Ng sasakyan eh, para pang Nagsimula kayo sa baba. Ngayon, sinusuwag nyo kami. Yung kapatid, alam ko, hindi ako dapat makialam dito. Labas ako sana eh. Asawa ko ditong nawalang yamo eh. Paulit-ulit, wala kayong naibigay dito. Yung magulang niya, tanungin mo, ni katiting na ginhawa. Dahil nga wala kayo eh. Nung dumating ako sa buhay niyo, wala naman kayo. Oh. At tumulong. Hindi kayo naglaman salita sa kanya nung lumalapit ang tatay mo. Alam nyo yan. Ano ba? Itigil mo yan, Grazing Sai. Maawa ka sa kaluluwa mo kung naniniwala ka pa sa kaluluwa. Ha? Simba ka ng simba. Alam mong mali. Ipipilit mo eh. Gagamitin mo pa yung korte. Paano? Binigay mo nga sa... Hati nga kayo ng tatay mo. Dumulog kami sa mga law office para ibig mo sabihin, bobo yung mga law office na nasa buhanan namin. Bobo yung abogado namin. Ilang taon nang patay si Papang? 2020, January 1. Hanggang ngayon pinipilit mo. Lumapit sa'yo na mabuti. Lumapit sa'yo, mamang, yung anak mo mabuti. Tinatanong kung meron bang tinanggi mo, sabihin mo lahat binibigay mo kay Grazing Sai. Alam mo ba yung ginagawa mo? Ang tanda na ni mamang aba. Wala kang kasalanan sa mundo. Huwag naman sa kahuling sandali ng buhay mo gagawa ka. Alam mo namang hindi totoo yung sinasabi mo. Na si Grazing Sai lahat ang bumili niyan. Alam mo yan. Naiiyak nga yung anak mo rito eh. Kung ba't naging ganyan ka eh. Oo. Stress yung anak mo. Nirespeto kita bilang ina dahil nakita ko sa'yo na bait ka. Pero ngayon, titignan kita kanina sa korte. Anong nangyari dito?
Oo ka ng oo sa mga tinatanong sa'yo ng abogado nyo. Pero ewan ko mga boss. Kung magagamit mo ang korte dito sa malaking, korte, itong istorya na to ay pwedeng ilagay sa Guinness Book of World Record. Walang anak na gumawa niyan. Siguro ito pa lang, kung totoo yan sinasabi mo. Pinaghirapan, sabihin na nating mahal kita, magulang ko. Pero hindi ako baliw para ilagay sa pangalan, isama kita sa pangalan mo na pinaghirapan ko. Bibiling ko, pinaghirapan ko, bibiling ko. Sabihin na natin magulang kita. Ikaw ang may utang na loob ako sa'yo. Pero, aalagaan kita hanggang sa mamatay ka. Lahat ng ginhawa bibigay ko sa'yo. Dahil mapera ako eh. Pero hindi ako baliw para isama kita sa ari-ari ang nabibili ko. Dahil pwedeng pagmula ng gulo. Not unless, na yun na nga, sinama mo siya sa mga ari-arian na nabili mo nga, kuno. Binibigyan mo ng karapatan yung mga kapatid mo doon sa ari-arian na ibinigay mo, kuno, sa iyong magulang. Bilang mga tagapagmana, binigay mo na nga eh. Ngayon, namatay magulang mo, gusto mong palabasin? Ibinabalik sa'yo? Dinodonate sa'yo? Hindi mo nga maisanla yan. Sinasanla mo nga sa bangko, di ba? Hindi pwedeng isanla nang hindi nakapangalan na walang pirma yung nanay at tatay mo dahil nga kayo ang may-ari. Grace Chingsay. Ito, nilalahat ko na ng mga nakakapanood nito. Kayo ba bibili ng lupa? Isasama ninyo yung tatay ninyo o na may-ari ng lupang nabili nyo? Meron kayong mga kapatid? Hindi ko magets. Mana pa. Pero hindi rin pwede. Bibili ng lupa yung tatay mo, sasama ka lang mag-isa doon sa lupang nabili niya? Hindi rin pwede. Di ba? Yung mga ari-arian na magulang ninyo, pag namatay, tsaka lang hahatiin sa inyong mga anak, kung ilan man kayo. Di ba? Batas eh. Dito baligtad. Nakapagmana na yung apo, nandun pa sa korte, ito si bugok tong Craig Krisnel net eh. Kukuha ko ka pa ng retrato eh. Pinagkuko na. Gracing sa ewan ko kung lulusot sa korte ang mga istorya ninyo na bumili ka ng mga teka, marami kang nabili. Baka nung mahina na si Papang, hindi mo na sinama siya sa mga property binili mo, pwede pa yun. Kasi marami ka pang biniling, pangalan mo na lang, hindi na nakasama si Papang eh. Pwedeng yung pwede pa, baka. Kasi bumili ka ng mga ari-arian, pangalan mo na lang, hindi mo na siya sinama. Nitong huli. Racing Sai. May Diyos. Simba ka ng simba. Maski sinong baliw, hindi maniniwala sa sinasabi mo. Na bumili ka ng ari-arian, isinama mo yung tatay mo. Tapos yung pala, pag namatay tatay mo, babawiin mo. Para sa'yo rin ulit babagsak. Bakit mo pa sinama yung tatay mo? Sana hindi mo na sinama. Gumawa ka ng sakit ng ulo mo, ganon. Syunga ka talaga. Sige nga. Anong purpose mo at isinama mo kung totoo man yung sinasabi mo? Anong purpose mo at isinama mo yung tatay mo sa mga ari-arian na binili mo ng pera mo, kamo? Anong rason? Magbigay ka ng isang rason. Bakit mo ginawa yan?
Para ano? Na isasama mo yung tatay mo, pati sa bangko, nakapangalan sa tatay mo. At sa'yo, yung pera ninyo sa bangko. Anong purpose mo? Oh, yun lang ha, Grace Tingsay. Sana makarating sa'yo to. Walang ganun. Pwede ka ilagay sa Guinness Book of World Record bilang isa sa pinakatangan tao na nabuhay sa mundo. Bibili ka ari-arian, sasama mo tatay mo. Ngayon, nung namatay yung tatay mo, gusto mo bawiin yung ari-arian na binigay mo sa tatay mo? May ganun ba? Kapag-aaral ka naman. Ha? Eh kung ganun, ba't mo pa sinama yung tatay mo? Oh. Anong klaseng utak to? Hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral, pero hindi ako ganyang kabobo. Bobo tawag sa'yo. Huwag mong iarason na dahil mabait kang anak, kaya mo sinama yung tatay mo. Kalaking katangahan na naman yan. Maraming kabaitan. Pwede mong lahat, ibigay mo sa kanya. Pero yung para yung bibili ka ng ari-arian, bibili ka ng bahay, sasama mo yung pangalan tatay mo. Tanga yung latawag sa ito, tanga. Oh. At ipipilit mo naman, yun ang naging buod kanina sa korte. Kaya sinaming nanay mo, naaawa ako. Oo. Para patunayan mo na totoo yung sinasabi mo sa korte na ikaw lahat ang may perang bumili nun ng mga ari-arian na yan na nakasama yung tatay mo, na isinama mo yung tatay mo. Ngayon, kung namatay na yung tatay mo, binabawi mo na. Actually, hindi mo binabawi. Dinonate ulit sa'yo ng tatay mo. Yung ari-arian. Wala yun. Ewan ko mga boss. Kung may makakarinig ditong abogado, magbigay ko kayo ng komento dito sa nangyayaring ito, sa pagiging biktima ng asawa ko, sa kaswapangan nitong kapatid nito. Nulit ko walang kasalanan sa iyo yung kapatid mo, ni isa. Maski sa iyo, magulang, walang kasalanan sa inyo. Hindi kayo binitawan nito nung kasalukuyang walang-wala kayo. Hindi kayo nagdalawang salita. Hindi kayo nagdalawang salita. Walang luwas si Papang na nasero. Alam mo yan, ikaw. Ayaw kitang pangalanan, pero spoiled ka sa akin, alam mo yan. Spoiled ka rin sa manang mo. Ngayon kakampi ka sa mali. Grace Tingsay, may panahon pa. Bago mahuli ang lahat, no? Maniwala ka. Napakalaking kasalanan yung ginawa mo. Ang binusog mo, yung kuya mo, na pinakasyunga sa lahat, house and lot. House pala, yung lote Giniba yung bahay ninyo, tinayo yung bahay niya. Giniba yung tindahan ng nanay mo, tinayo yung grocery niya. Grocery, hardware, instant millionaire, Payag, yung mga... Ewan ko ano pinangako mo dyan sa mga kapatid mo na nakadikit sa tumbong mo, no? Pero hindi kayo May Diyos. Simba kayo na simba, mga syunga. Walang kasalanan sa inyong kapatid mo. Kayo, lahat ko na kayo. At lalong wala akong kasalanan sa inyo. Lahat. Walang hindi. Naghihingalo tatay mo. Gabi-gabi tayo magkausap sa ospital. Grace Tingsay. Sinabi mo na nawawalang yun yung asawa ko. Diniretso mo na sana. Hindi siya sana nagulat. No? Hanggang sa pinakahuling lahat ng gamit, pairam niyan. Ako pa nagbayad sa kusinero. Doon sa last day ng bago
nung nilibing na si Papang, ako sumagot. Nahiya ako, ayoko nung, hindi makapal ang mukha ko eh. Ayoko nung nakikikain hanggat maaari. Kailangan magbigay ako. Maski na, ba? Ganun ako eh. Ang bait ko sa inyo. Bakit naisipan mo yan, Grace Chingsay? Ang bait namin sa inyo. Lahat kayo, nilalahat ko kayo. Wala kayong hiningi na hindi nabigay eh. Totoo. Lalo na dito sa asawa ko. Ha? Hastings ay hindi pa uli lahat sa'yo. Ha? Huwag kang masyadong magpakademonyo sa pera. Alam mo yan na hindi yan sa'yo. Alam mo yan. Pati magulang mo, ginagamit mo, malapit ng pumanaw si Mamang, wag naman sanang magtagal pa sana sa lupa. Karay-karay mo sa korte para maglubid ng kasinungalingan. Ano? Siguro, Grace Chingsay, huling vlog na to. Sana makarating sa'yo to. Ha? Gaya na sabi ni Persida Acosta, ni isang kutsarang lupa, wala kang madadala pag namatay ka. Ha? Sinayang mo yung haba ng kaluluhod mo sa simbahan linggo-linggo. Oh, nang dahil sa kwarta. Sa bagay mga boss, iyan ang ano ngayon eh. Parating topic natin yung mga pagsuswapang ng mga politiko, di ba? Hindi ka na politiko, Grace Chingsay. Ha? Kapatid mo yan. Winawalang yan mo nang walang dahilan. Ano ka, baliw? Butay, kung ano, tuktukin mo yung ulo mo. Pasakali. Tinitignan ko si Mamang kanina. Oh, naaawa ako eh. Oh. Alam mo sabi ng abogado ko sa akin, mabigat yung hipag mo. Malapit nang mamatay yung magbiyanan mo, dinala pa rito para magsinungaling. Anong? Yun ang purpose mo eh. Kaya mo siya nila dun eh. Para kumampi sa'yo, na yun nga, yung sinasabi, na lahat ng ari-arian na yan, ikaw ang bumili at isinama mo lang yung pangalan nila. Paulit-ulit, ano ang purpose mo at ginawa mo yon? Anong pumasok sa tuktok mo para gawin mo yun? Na lahat ng ari-arian kamo na binili nyo, ha? Isinama mo yung tatay mo. Pati pera sa bangko, ha? Napakayaman mo naman. Napakayaman mo naman pala. Sino ka ba? May pera na kami, wala ka pa eh. Sinuwerte ka lang. At yun nga, maraming chismis. Ha? Na ipinagtatanggol kita. Oo. Ha? Chingsay, umayos ka. Matanda ka na. Sige, edad kita eh. Dapat, gusto mo ba eto? Mga senaryo? Papanaw si Mamang? Ewan ko kung galit si Mama eh. Sabi niya, itong matanda na ito, sabi niya. Itong si Mamang, bakit ganito to? Naano rin siya eh. Alam niya, brainwash eh. Binrainwash mo eh. Oo. Higit na kilala ng asawa ko ang kanyang ina kaysa sa inyo. Dahil silang dalawa ang magkasama sa palengke. Nung ang panahon ng yung palengke, tiko, korya pa yung mga si Bompi ng parating bantay dyan sa palengke. Oo, binabantayan niya yung tindahan ninyo na ewan ko kung Hoy, Grace sa'yo, gumising ka. Sana makarating sa ito. Makarating sa ito. At huwag mong gamitin yung korte para pahirapan mo yung kapatid mo na wala namang kasalanan sa'yo. Syunga. Samantalang si Pretty Boy Playboy. Pretty Boy Playboy ba tawag mo? Ha? Puta, grocery hardware, instant millionaire.
Si Crisnel. Siyunga ka rin, no, Crisnel? Alam mo, na mali ang ginagawa niyan, kampi ka dahil pabor sa'yo. Bugok. Hindi na iya to, tinitignan kita kanina sa korte. May pakuha-kuha ka pa ng video, gago. Sinabi na ni Persida Acosta, pantay-pantay. Ikaw naman, Gracie, napakayaman mo na. Aanin mo ba yung pera? Yang kayamanan na yan, kalahati na nga sa'yo eh. At may share ka pa dito sa kalahati ng magulang mo na kinakamkam mo na sa'yo. Anong kaswapangan yan, no? Masahol ka pa sa politiko, Pera ng kapatid mo yan, ginusuwapang mo, bugok. Umasenso yung negosyo ninyo, kasama ka. Kaya kalahati sa'yo, kalahati dyan sa tatay mo, na pagpaparti-partihan yung magkakapatid. Kasimple. Ngayon, pinalalabas mo, ikaw bumili lahat. Ewan ko kung may maniniwala sa yung korte, no? Kaya nga tanong ko sa'yo, ano purpose mo? Ba't mo siya sinama? Mana pa, baka ikaw ay sinama. Kasi nga, ikaw kamo ang manager eh. Ikaw ang tagahawak ng pera, tagabayad ng mais o palay. Si Papa ang taga-withdraw ng pera. Pag kailangan ng pera. Alam ko eh. At saka mabigat mo, no, sa totoo lang, Gracie Zay. Alam mo, nagawa mo yan. Ang lapit ng bahay namin sa inyong hakbang lang. At paulit-ulit, pag birthday ng kapatid mo, nandito kayo lahat. Siyunga. Nanay mo, tatay mo, nandito kayo lahat. Kasi nga, anibersaryo ng kasal namin. At birthday niya pa, sabay. Kaya maski pa paano, naghahanda ako. Imbitado kayo. Gracie Zay, maglapit na ang Pasko. Gawin mo ng pamasko sa kaluluwa mo. Ayusin mo yung pagkatao mo. Ginulo mo. Walang iya talaga itong babae na to. Paulit-ulit. Ano ang purpose mo at ginawa mong ipinangalan mo, sinama mo yung tatay mo sa mga ari-ariang binili mo, kuno. Ngayong namatay yung tatay mo, sabi mo, pinapadonate mo yung lahat ng ari-ariang binigay mo sa kanila, sa'yo. May ganun ba? Ipinangalan mo, pati doon sa mga bodega sa loob ng mga binili mo. Pati mga bodega ro sa loob na lupang nabili mo, sinama mo pa rin pag-aari. Kayo pa rin dalawa ng tatay mo nakapangalan doon sa malalaking bodega. Sobrang katangahan na yan. Sapat na yung, punta ka, sapat na yung nabili mong property. O yun, sabi mo. Pero pati mga laman doon sa loob na malalaking bodega na binabayaran nyo sa assessor's office, pangalan nyo pa rin. Wala akong ganun. Paulit-ulit, wala akong ganyan. Pwede, alam mo, Gracie Zay, yung istorya mo, pwede ka ilagay sa Guinness Book of World Record. Alam mo, binibigyan kita ng ng, maski pa paano maski katiting na katwira, pero wala Sabihin natin, bumili ka ng sakahan. Bumili ka ng ganyan, sakahan. Sinama yung tatay at nanay mo. Ay, tatay mo, diyan. Pero hindi lang sa daming property. Pati sa mga bodega, nakapangalan sa tatay mo at saka sa'yo. Ay, nako, Gracie Zay. Hindi pa uli lahat sa'yo. Alam mo lahat ang ginagawa mo, katarantaduhan at malaking kabaliwan. No. At huwag mong ipilit, komo na ikaw, kamo, ang nagpalago niyang negosyo na yan, hindi naman ikaw. Sabihin na natin, ikaw nga. Ibig mo sabihin, kumbaga yung mga bangko na yan na lumalago, yung mga manager niyan, kanila na yan.
Grace Chingsay? Hindi. Kasi trabahador lang sila dyan eh. Manager lang sila. Simpleng-simple naman. Di naman kailangan masyado may pinag-aralan dyan. Ha? O, hanggang dito na lang, Grace Chingsay. Huli na siguro to. Tapos na to. Sawa na rin ako eh. Kung masaya ka sa kahayupang ginagawa mo sa kapatid mo na walang kasalanan sa'yo, Diyos na ang bahala sa'yo. O, at kayo na kumakampi dito kay Grace Chingsay, God bless na lang sa inyo. Ha? Mamang, hoy, Grace Chingsay, walang kasalanan yung nanay mo yata sa mundo eh. Alam ko wala eh. Kasi talagang, ay, bilib ako dyan. Sa pagpanaw niya, bibigyan mo pa ng kasalanan? Ha? Magandang hapon sa iyo, Grace Chingsay.